morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat dyan. This is Laura's Kitchen. Tayo po ngayon ay magsasabaw ng isda. So, ito po yung isda natin. Ayan. At ito yung gulay natin, sari-sari. May moringa leaves, may okra, may talong, may kalabasa. Dito naman ay sari-sari itong baby vegetables, may pichay, may malunggay, may alugbati, may saluyot, may talbos ng kamote, may ano pa, meron pang dahon ng ampalaya dyan. So, sari-sari po siya. So, tara, lutuin natin to para lang may sabaw at gulay ang aking kapatid na nakuntay sa hospital kasi nagre-request po siya ng sinabawang isda. So ito, bumili ako ng magandang klaseng isda at ito yung pang probinsyang luto lang siya. So sinabawang isda, yan. At dito meron tayong sibuyas, kamatis at luya. So mamaya lagyan ko na lang siya ng dahon ng lemongrass. Ayan. So tara, samahan niyo ako. So dito ay nagpapit tayo ng tubig at ilagay ko yung Knorr cubes na hipon. Yung Knorr cubes na hipon ilagay ko. At isama ko na rin ko lemongrass na dahon at ating luya, kamatis at sibuyas. Ito po yung luto talaga sa amin sa Masbate kasi kami po ay tabing dagat. So, ang mga simpleng luto lang siya. So, laging niluluto sa amin. Ganito lang ang pagluluto namin. Ang tawag namin dito ay tinolang isda. So, naglagay ko ako ng asin. Lalagay na rin ako ng black pepper. So ito po ang Knorr cubes na nilagay ko. Ito po ay ano po siya, shrimp Knorr cubes. So wala kasi akong sa isda. So pwede naman. So pakuluin pa po natin siya. Kasi yung ating isda madali naman maluto. Lutuin muna natin yung gulay kasi luto siya, luto talaga yung ating moringa beans. Ayun. Pwede ko natin ilagay ilagay ko na yung isda. Ayoko kasi na ilagay ang isda.
na lang ang sabaw neto. Kasi konti lang ang sabaw. Kasi yung gusto ko kasi sa moringa beans ay talagang lutong-luto kasi masarap siya sipsipin, diba? Ilagay ko na din yung pitsay. Halo-halong gulay natin para masustansya ang gulay ng aking kapatid. Nagpapagaling siya. Shout out mga kami dyan. Hanap po tayo sa mga nagmumukha. Kasi hindi natin nag-practice ko na siya. Wala akong car para iwasan. Hindi ko ito aasin. Ganyan lang siya. Hirap na pumait. Diba? Ang palaya ayan. Hindi yan siya overcook. Maglalagay ako dito ng magic sarap. Sarap ng sabaw. Lalagay ako ng magic sarap. Ito kasi inuubos ang naglalagay ako dito. Kasi kung 2 months na hindi rin nag-ubos ka parang sobrang hindi ko siya pinagalan kasi yung kalabasa baka mag-ibig. Inovercook ko talaga yung kalabasa para humalo yung kalabasa sa sabaw. Sarap niya. Takpan muna natin pagsamantala. Ayan siya, luto na. Hindi na pati isda.
Sarap matamis-tamis. Sarap. Ilagay ko yung aking ampalaya. Kailangan ko ng ampalaya yan. Ayan. So, salamat sa inyo dyan. Ito po ang aking sinabawang isda na sari-saring gulay. Malayo sa mantika. Wala yan, mantika at sari-saring gulay. Ayan. Takpan ko na lang at i-off ang apoy. So, salamat sa inyong lahat dyan. Shout out. Thank you so much sa inyong panonood sa aking lutong bahay dito sa aking kusina. This is Loris Kitchen. So, ayan na ang ating pinabawang isda na ating niluto. Ang tawag sa amin dyan ay tinulang isda. So, salamat sa inyong lahat at God bless. Kain po tayo. Kakahigop na ng sabaw ngayon ng aking kapatid. Ayan. Masustansya po yan at may luya at lemongrass. So, maganda talaga yun sa katawan. So, salamat. Thank you and God bless. Kain po tayo. Bye!